Good morning. Nakangiting bati kay Jismira ni Doc Gerald na mapagbuksan niya ito ng pintuan ng kwarto. Umaga na at itutuloy na nilang pamamasyal nila. Hindi niya mapigilang pagmasdan si Doc Gerald. Napakakisig nitong tignan sa kasuotan nito ngayon. Nakasimpleng t-shirt at maong pants lang ito pero ang sex appeal. Nag-uumapaw. Pasado na ba ha? Gulat niyang sagot dito. Wala sa sariling mabilis siyang. Nag-iwas ang tingin dito na mapansin niyang mapanood yung nitong ngiti. Let's go na, ikaw talaga. Ang cute mong tingnan sa kasuotan mo ngayon, Jasmira. Bagay sa'yo. Nakangiting wika nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilang matawa. Naka-casual ladies jumpsuit lang siya ngayon na kulay pink. Walang special sa suot niya, alam niyang hindi din siya ganun kagandahan. Medyo matagal na rin kasi siyang hindi nakadalaw sa mga salon pampaganda. Kaya masasabi niyang napabayaan niya na din talaga ang sarili niya. Kaya nga pagbalik niya sa Maynila, unang itinerary niya at pumunta sa mga salon at iba pang clinic para magpa-makeover. Promise niya sa sarili niya, muli niyang ibabalik ang dating niya. Nagiging normal na lang sa kanilang dalawa ni Gerald ang palaging magkahawak kamay habang naglalakad. Kagaya na lang ngayon, naglalakad sila palabas ng hotel at patungo na sa parking area. Pero todo alalay si Gerald sa kanya. Napaka-gentleman talaga ng taong ito. Kaya siguro palagay ang loob niya dito dahil sa maganda nitong pag-uugali. Saan mo nga pala gustong kumain? Nakangiting tanong nito sa kanya pagkadating nila ng kotse. Hindi ba't may free breakfast tayo sa hotel? I think avail na lang natin kaya yun. Sagot din naman kaagad niya dito. Well, okay din pero may alam ako mas masarap na kainan na nagsaserve din ng breakfast. Parang gusto kong puntahan doon for experience. Nakangiting sagot nito, hindi niya naman mapigilan ng matawa. Hay, ito talagang si Gerald. Tatanungin pa siya kung saan daw sila kakain ng agahan. Gayong may plano na pala to. Ganun ba? Wow, gusto ko din itry, Gerald. Ngiti-ngiti niyang sagot dito. Kung ganun, sumakay ka na. Sagot din ito sa kanya sabay bukas sa pintuan ng kotse. Inalalayan siya nitong makasakay ng maayos sa kotse. Naramdaman niyang mga paghawak nito sa uluhan niya na para bang iniingatan nito na wag mauntog ang ulo niya sa itaas ng pintuan ng kotse. Napaka-sweet na gesture pero tumatak sa puso't isipan niya. Si Gerald na din ang nakabit ng kanyang seatbelt. O diba, ang sweet talaga ng lalaking ito at kung ituring talaga siya nito ngayon, akala mo isa siyang prinsesa. Kagaya ng sinabi nito, kumain na muna sila sa resto na sinasabi nito. Masarap ang mga foods na nakahain kaya lang, pasimple yatang ginagawang main course si Gerald ng ibang mga babaeng nakakasabayan nila. May nakasabay kasi silang grupo ng mga teenagers at mga kadalagahan na halatang panay nagpapapansin kay Gerald eh. Grabe, ang cute niya. Swerte ni girl no? Sana ako na lang nasa pwesto niya. Narinig niya pang ang wika ng isa sa kanila. Hindi niya na lang tuloy mapigilan ng mapapangiti. Talaga naman kasing gwapo si Doc Gerald eh. Siguro dahil may lahi itong Kastila. Nagmana ito kay Don Lawrence sa mistiso kaya nga malalaking taong ito eh. Gerald, sana all. Ang daming admirer ah. Hindi na siya nakatiis at pabulong na siyang nagsalita. Natulala na lang siya dahil imbis na sagutin ito ang sinabi niya, dumampi ang hintuturo nito sa gilid ng labi niya na para bang may pinunasan ito sa bahaging yon. May chocolate ka pa sa lips mo, para ka talagang bata. Nakangiting sagot nito, hindi siya nakapagsalita. Natulala na siya habang nakatitig sa nakangiting si Gerald kasabay ng kakaibang tibok ng puso niya. Hindi ka na nakaimik dyan. Don't tell me, in love ka na sa akin. We can get married soon para maumpisa na natin ang magbuo ng sarili nating pamilya. Nakangiting wika nito sa kanya. Alam niyang nagbibiro ito dahil gusto lang nitong pagaanin ng atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Sa palagiang kasama niya itong si Doc Gerald, kilalang kilala niya na ito. Alam niya kung kailan to nagseseryoso at kailan din to nagbibiro. Hindi kita mabibigyan ng anak kaya tumigil ka dyan, nakangiting wika niya. Pabiro din ang pagkakabigkas niya pero may laman ng salitang yun eh. Isang katotohanan na hindi na mababago kahit kailan. Saan mo naman nakuha ang ganyang impormasyon? Sinong eksperto nagsabi sa'yo na hindi mo kaya magkaanak? Sa pagkakataon na to, ramdam niya ng pagiging seryoso nito sa kanya. Hindi naman siya nakaimik, isang doktor si Gerald at aware na ito sa kalagayan niya physically, emotionally, and mentally.
Pero sa tuwing napag-uusapan nilang tungkol sa anak-anak, palaging positive ang nagiging sagot nito sa kanya. 2 beses akong nagka-miscarriage. Seryosong sagot niya. Hindi yun hadlang para hindi ka magkaroon ng anak. Tayo ng anak dahil soon, magiging tayo din. Nakangiting sagot nito. Pero, paano? Gerald, nagkakaedad na ako. Kagaya lang din ako ng ibang mga babae dyan na gusto ring magkaroon ng anak pero alam kong malabo na. Seryosong sambit niya. Gusto mo magkaanak? Kung ganon, let's get married first. Kaya kong ibigay sa yung anak na hinahanap mo, Jasmira. Ang magiging anak natin. Seryosong sambit nito. Pero paano? I am not healthy para magbuntis. Natatakot ako na baka matulad lang ang lahat sa relasyon naming dalawa ni Jonas. Na kapag makita mong hindi ko kayang magbuntis, iiwan mo din ako. Seryosong sambit niya. Hindi mangyayari yun. Pangako, hindi mangyayari yun, Jasmira. Seryosong sagot nito sa kanya. Iba siya. Iba ako't hindi ko hayaan na masaktan ka kagaya ng ginawa niya. Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya eh. Heist, feeling niya, unti-unti na nagugulo ni Gerald ang damdamin niya. Nagngingit-ngit sa galit at hindi mapigilang maikuyom ni Jonas ang kanyang kamao habang isa-isang tinitignan ang mga larawang nasa harapan niya. Mga larawan yun ni Leticia kung saan makikitang may kasama itong iba't ibang lalaki. Hindi niya alam kung paano to nakalkal ni Gray pero isa lang ang sigurado niya. Wala nang dating Leticia na hinahanap niya. Nagbago na nga ito at bumalik lang para sirain ang pagsasama nilang dalawa ni Jasmira. I am sorry bro, pero I think nagkamali ka ng babaeng pinili. Narinig niyang wika ni Gray. Hindi naman siya nakaimik, kuyom ang kanyang kamao at nangingit-ngit sa galit. Nasaan ngayon si Leticia? Seryoso niyang tanong. Nasa bahay siya ni Brando. Simula nung umalis siya sa bahay niyo, doon na siya nagpupunta. Bro, buntis si Leticia. At tsaka ko na yun ang gagamitin niyang dahilan para hindi ka makawala sa kanya. You should prepare yourself at isa pa, kasal na kayong dalawa. Seryosong muling bigkas ni Gray. Hindi niya mapigilan na mas lalo makaramdam ng galit. Tignan mo nga naman ang babaeng ito na halos mabaliw siya sa problemang iniwan nito. Tapos malalaman niya nagpapakasasa pa rin ito sa kabit. Hindi yata takot na maipakulong niyang babaeng yun. Kasabwat ni Leticia ang lalaking ito para lokohin ako. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Seryosong sambit niya. Hindi mawawalang galit niya sa simpleng pagpapakulong lang. Gusto niyang iparanas kay Leticia ang sakit na nararamdaman niya ngayon dahil sa panluloko na ginawa nito sa kanya. Are you sure about this, bro? Magkaibigan tayo kung maging kriminal ka. Seryosong sagot ni Grace sa kanya. Don't worry bro, hindi ko dudungisan ang dugo nilang kamay ko. Gusto ko lang silang turuan ng leksyon at iparamdam sa kanilang galit ko. Seryosong sagot niya. Napansin niya na tigilan ito sabay tango. Okay sige, ibibigay kong nais mo. Seryoso nitong sambit. Saktong pagkaalis ni Gray, dumating naman ang mga magulang niya. Sila Mommy Lourdes at Daddy Limuel niya at ang mapansin nitong alak na nasa harapan niya, galit na galit itong kaagad na nilayo ng Mommy Lourdes niya sa kanya. So, totoo ngang nababalitaan namin na wala ka ng ibang ginawa kung nang uminom ng alak? Nasaan si Leticia? Nag-away ba kayo ng babaeng yun? Seryosong tanong ni Mommy niya sa kanya. Hindi naman siya nakaimik hanggat maaari. Ayaw niya na sanang ipaalam sa mga itong tungkol sa kanyang problema. Tsaka sino masasaktan lang din ng mga ito kagaya niya. Lalo na at ine-expect na rin ng mga ito na magkakaapo na. Isa sa mga dahilan kaya pinili niya si Leticia dahil gusto niyang mapulfill ang wish ng mga to na magkaapo na. Alam niyang inggit na inggit ang mga ito sa ex niyang si Mireya dahil marami ng anak kasama ng asawa nitong si Rovan. Ano Jonas? Sagutin mong tanong ko, nasaan ang asawa mo? Muling tanong ng mommy niya. Hiwalay na kami mom, nasa ibang kandungan na siya. Himutok niya takmang dadamputin niya na sanang baso na may lamang alak nang mabilis nung inilayo sa kanya ng kanyang ama. Ano? Hiwalay na kayo ng babaeng yun? Nonsense. Paano kayo hiwalay ni Leticia gayong nagdadalang tao siya? Huwag mong sabihin na nag-away kayong dalawa dahil hanggang ngayon hindi mo pa rin maiwan-iwan si Jasmira na yon. Seryosong tanong ng mommy niya sa kanya. Maras naman siyang napabuntong hininga. Feeling niya mas lalo yatang sumakit ang ulo niya eh. Kung totoo lang sanang bintang nito ngayon sa kanya, mas matutuwa pa sana siya eh. Kaya lang hindi. Walang katotohanan kaya naman durog na durog siya ngayon. Mom, hindi ganun yun. Seryosong sambit niya. Anong hindi ganon? Hindi aalis ang isang babae
Kung hindi nagloloko ang isang lalaki, kagaya ng ginawa mo noon kay Mireya. Seryosong sagot nito. Kagaya ni Mireya? Mom naman, baka po nakalimutan niyo na ayaw niyo sa kanya, hindi ba? Saka, labas na si Mireya sa issue na to. Masaya na siya sa piling ni Rovan at ayaw ko nang kalkalin pa ang nakaraan naming dalawa. Seryosong sagot niya. Napansin niyang pagkatameme ni Mommy. Alam niyang hanggang ngayon nagsisisi ito kung bakit hindi na lang si Mireya ang nakatuluyan niya. Siya nasabi niya kanina, apo na lang ang habol sa kanya nitong mga magulang niya. Hindi na mahalaga sa mga itong sarili niyang kaligayahan. Hanapin mo si Leticia. Suyuin mo siya. Kakakasal niyo lang dalawa at hindi pwedeng maghiwalay kayo. Paano ng apo namin? Palalakihin yung bata na magkahiwalay kayo? Hindi healthy yun. Seryosong bigkas ng mommy niya. Mapakla naman siyang tumawa. Paano nga ba siya makakasiguro ng pinagbubuntis ni Leticia ay kanya nga? Hindi niya alam. Hindi siya sure lalo na sa mga nalaman niya ngayon tungkol sa babae. Nasa ganun silang pag-uusap nang biglang dumating si Leticia. Hindi niya mapigilan na maikoy ang kanyang kamao. May gana pa talagang umuwi ang babaeng ito sa pamamahay niya sa kabila ng mga panloloko na ginawa nito sa kanya. Sa bagay, hindi pa pala alam nitong si Leticia na alam niya ng sekreto nito. Iha, mabuti naman at nandito ka na. Narinig ni Jonas na masayang sambit ng mommy lordas niya pagkarating pa lang ni Leticia. Pasimple niya itong tinitigan at nang mapansin itong nakatitik siya dito, kaagad itong nag-iwas ang tingin sa kanya. Kitang-kita niyang kaba sa mga mata nito kaya hindi niya mapigilan ang mapaismid. Mom, pasensya na po kung hindi niyo po ako naabutan dito sa bahay kanina. May konti po kasi kami hindi pagkakaunawaan ni Jonas pero aayusin po naming dalawa ito. Nakangiting wika ni Leticia sabay upo nito sa tabi niya. Lalong nagingit sa galit ang puso niya. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng ito. Kung kumilos ngayon akala mo walang nagawang pagkakamali sa buhay. Abat dapat lang iha, magkakaanak na kayong dalawa nitong si Jonas. Kaya dapat lang na palagi kayong magkasundo. Sa buhay pag-aasawa, hindi talaga maiwasan na magkaroon ng away, ng tampuhan, pero normal lang yan. Nakangiting sagot ng mommy niya, sabay niya sa kanyang. Akbayan niya daw si Leticiang hindi niya ginawa. Simula nung nalaman niyang nagloko ang babaeng ito, nakakaramdam na siya ng pandidiri dito. Mag-usap lang kayo dito hanggat gusto ko, I need rest. Malamig ang boses na wika niya. Pagkatapos sabihin, ang katagang iyon ay mabilis na siyang pumanhik ng kwarto. Narinig niya pang pagtawag ng mommy niya sa kanya pero hindi niya na pinansin pa. Ayaw niya nang makinig sa mga walang kwentang kwentuhan. Isang ebidensya pa ang kailangan niya at sisiguraduhin niyang maglalaho sa buhay niyang Leticia na ito for good. Yes, yun ang plano niya dahil pagkatapos niyang hiwalayan si Leticia, babalikan niya si Jasmira. Walang ibang mas karapat-dapat na babae sa kanya kung hindi si Jasmira lang. Nabigla niyang naisip si Jasmira pagkapasok niya pa lang sa loob ng kwarto. Kaagad niya dinampot ang kanyang cellphone para tawagan ng babae. Kaya lang, kagaya ng mga nauna niyang mga pagtawag dito, naka-off or hindi kaya baka naka-block siya dito. Hindi niya pa rin kasi ito makontak eh. Jasmira, ano bang pwede kong gawin para kausapin mo ko? Mahihina niyang sambit. Pagkatapos noon, tuluyan na siyang nahiga sa kama. Dahil sa matinding pagkapuyat at nakainom na naman siya ng alak, kaagad di siyang hinila ng antok. Nagising na lang siya sa pakiramdam na para bang may kung sinong nilalarong kanyang sandata. Nang imulat niyang kanyang mga mata, nang malamlam na liwanag mula sa lampshade ang sumalubong sa kanyang paningin at nang ibaba niyang kanyang tingin, doon sumalubong sa kanya si Leticia. Jonas, love, huwag ka nang magalit sa akin oh. Promise, babawi ako. Ako naman na magpapaligaya sa iyo ngayong gabi. Nakangiti nitong wika sa kanya. At dahil sa ginagawa ni Leticia, hinayaan ito ni Jonas at pinarusahan ang babae. Hinatak ang ulo at walang awang sinubsob yun. Shit naman Jonas eh. Malutong na mura ni Leticia pagkatapos ng bitawan ng ulo nito. Ginisihan niya lang ito. Ikaw ang puta dahil malandi kang babae ka. Hindi ka marunong makontento sa isang lalaki dahil malandi ka. Seryosong sambit niya sabay bato dito ng wet wipes. Narinig niyang muli itong napasinghap at muling lumabas sa bibig nito ang malulutong na mura. Hayop ka talaga. Masyado ka na nakakabastos ha. Baka nakalimutan mong buntis ako sa anak mo, Jonas. Hindi ako pwedeng ma-stress, kaya pwede ba? Ano pa bang pinuputok ng butsi mo?
Gayon nagpaliwanag na ako sa'yo kung saan nga ba galing itong mga kiss mark ko. Galit nitong sambit kasabay ng pagtunog ng kanyang cellphone. Mabilis niyang dinampot yun at nang mapansin niya si Gray ang tumatawag. Alam niyang may good news na ito sa kanya. Kaya naman sinadya niya pindutin ng loudspeaker para marinig ni Leticia ang lahat-lahat. Yes, Gray. Any good news? Nakangising sambit niya habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig kay Leticia na noon ay halatang pagkalito sa mukha nito. Bro, nagawa ko ng nais mo. Nasa mga kamay ko na siya. Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Seryosong tanong nito sa kabilang linya. Hindi niya naman mapigilan ng lalong mapangisi. Well, may gustong kumausap sa kanya. Seryosong bigkas niya. Hindi niya inalis ang pagkakatitig sa mukha ni Leticia hanggang sa sabay nilang narinig ang isa pang boses mula sa kabilang linya. Hello? Hello? Duwag ka ba? Hayop ka. Ano kailangan mo? Galit na bigkas na walang iba kundi si Brando. Marinang pagkakahawak ni Gray sa buhok nito. Kaya naman walang choice ang lalaki kundi ang magsalita na siyang narinig naman ni Leticia na noon ay bigla nilang napatayo. Kabisado niyang boses ni Brando at alam niyang sa mga sandaling ito nasa hindi ito maayos na kalagayan. Jonas, anong ibig sabihin nito? Kinabahan na tanong ni Leticia kay Jonas. Hindi niya din mapigilan na makaramdam ng pagpapanik lalo na't marinig niyang napasigaw si Brando na para bang nasasaktan ito. O Leticia, bakit? Kilala mo ba ang boses na yan? Nakangisi nitong tanong sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Hindi niya din mapigilan na makaramdam ng takot, lalo nang mapansin niyang matatalim na pagkakatitig sa kanya ni Jonas. Kung hindi mo siya kilala, para malinis ang trabaho, iutos ko na lang kay Gray na ilibing ng buhay ang taong yan. Para walang ebidensya. Nakangising muling wika ni Jonas, kaya naman hindi niya mapigilan na makaramdam ng kilabot. Bakit feeling niya? Ibang Jonas na ngayon ang kaharap niya. Ilang gabi lang silang hindi nagkatabi sa kama, pero ibang-iba ng ugali nito kumpara sa Jonas na nakilala niya dati. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkakaganito, pero Jonas, bakit ka ba nagagalit sa akin ng ganyan? Naluluha niyang tanong dito dahil sa takot. Oo, malakas ang loob niya sa maraming bagay, pero ang isipin na maaring alam na nitong si Jonas ang sekreto niya. Doon siya nakaramdam ng matinding pangamba. Lintik kasing kiss mark to eh. Kung hindi dahil dito, hindi siya mahuli nitong si Jonas na nagloko siya. Well, magmamaang-maangan ka pa ba, Leticia? Alam mo, pagod na ako sa ganitong laro eh. Pagod na akong makinig sa lahat ng mga kasinungalingan mo. Kaya kung ako sa'yo, pinamahan mo na to. Seryoso nitong sambit kasabay ng paglapag ng mga papeles at mga larawan sa harapan niya. Kaagad na nalaki ang mga mata niya sa gulat na makilala niyang mga taong nasa larawan. Siya yun, kasama si Brand at iba pang mga lalaking dumaan sa buhay niya. Kapag pumirma ka sa papel na yan, walang masamang mangyayari sa lover mo. Pero kung hindi, wala naman ako magagawa. Nasa sayo yan. Hawak kong kapalaran na lalaki mo na bihag ko na ngayon. Nakangisi nitong saad. Hindi niya naman mapigilan na mapalunok ng laway gamit ang nanginginig niyang kamay. Dinampot niyang nasabing papel at doon niya napagtanto na isa yung marriage agreement kung saan nakasaad doon na maghihiwalay silang wala siyang makukuhang kahit na $5 dito kay Jonas. Dahil nagloko siya. Ang ebidensya, mga larawang nasa harapan niya. Hindi ako papayag, Jonas. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Naluluha niyang sambit. Piste, kaya nga siya nagpakasal dito kay Jonas dahil gusto niyang secured ang future niya kasama ng batang nasa sinapupunan niya. Tapos ayaw siya nitong bigyan ng kahit na $5. Ano to, siniswerte? Samantalang siya naman minamalas? Well, mabilis lang naman akong kausap eh. Kung ayaw mong pirma ng papel na ito, mamamatay ang kalaguyo mo. Nakangisi nitong sambit. Muli niyang narinig ang malakas sa sigaw ni Brando mula sa kabilang linya kaya wala sa sariling napaluhod siya sa harapan ni Jonas dahil sa takot. No, wag. Huwag mo siyang saktan, Jonas, please. Huwag mo itong gawin sa akin. Pakawalan mo si Brando. Promise, hindi na ako makikipagkita sa kanya. Tatapusin ko ng relasyon ko sa kanya at ikaw na lang ang pagsisilbihan ko ng buong puso. Umiiyak niyang sambit. Umaasa siya na sana maging bukas ang puso at makinig sa pakiusap niya ngayon.